Sa previous episode, si Rod ay isang adventurer na pinatalsik sa isang grupo na kung saan, ayaw nilang maging kabilang ito sa guild nila dahil sa mahinang tank user ito. Tinanggap ni Rod ang pasya ng grupo at binabalak na lang na maging isang solo adventurer, kaso nakatagpo siya ng isang grupo ng mga adventurer na gustong mag-grind at doon ay inalok niya itong sasamahan sila, kahit na wala siyang parte sa makukuha nila. Naglakbay sila at nakita ang isang babae na hinahabol ng kalaban na isang ahas. Hinarap niya ito bilang isang tank habang inuutusan niya ang kanyang mga kasamahan na umatake sila dito. Sa huli ay napatay nila ito at masayang nanalo sa laban-laban sa halimaw. At sa pagpapatuloy ng ating recap, kinabukasan ay nagising si Luna na may kalat-kalat ang buhok sa kama at binanggit niya na marami siyang natutunan mula sa kanyang dalawang bagong kaibigan. Ipinaliwanag ni Rod na noong bata pa sila ni Luna at nakatira sa squatter, may ginawang pagsisikap ang mga noble para ibalik ang mga abandonadong bata tulad nila sa maayos na pamumuhay. Nakapag-aral sila sa gabi dahil dito, kaso hindi maganda ang mga alaala ni Manisha sa eskwelahan, at si Rod naman ay isang unique na estudyante kaya inaasahan ng lahat na siya ay magiging isang kabalyero. Gayunpaman, pinagtsismisan ng mga estudyante kung paano hinahatak pababa ni Manisha si Rod, nagpasya si Rod na maging isang adventurer para gamutin ang sakit niya, ngunit naawa ang lahat kay Rod dahil hindi niya magawa ang gusto niya. Naramdaman ni Luna na may mali kay Manisha, kaso hindi niya alam kung paano mag-approach tulad ng isang tao at hindi niya maaliw ng maayos si Manisha. Humingi ng payo si Manisha sa kanya dahil hindi niya alam ang gagawin tungkol kay Rod na sinasayang ang buhay niya para sa kanya. Walang ideya si Luna kung paano sumagot at ipinaliwanag na mayroon siyang tunay na problema dahil wala siyang sinuman sa buhay niya na gagawin iyon para sa kanya. Iminungkahi ni Luna na kausapin niya lang si Rod pero hindi alam ni Manisha kung paano makipag-ugnayan sa kanyang kuya. Hindi niya iniisip na tama lang na umasa siya ng sobra kay Rod kaya pinanatili niya ang distansya sa pagitan nila hanggat maaari. Iminungkahi ni Luna na sabihin niya lang lahat kay Rod ngunit nagpanik si Manisha nang bumalik si Rod sa bahay. Tiniyak sa kanya ni Luna na magiging maayos lang ang lahat, kaso nawalan ng lakas ng loob si Manisha nang sinabi niyang gusto niyang makipag-usap kay Rod. Natatakot siya na baka sa kaibuturan ay nagsisisi si Rod na niligtas siya pero muli siyang pinalakas ni Luna. Diretsahan lang na tinanong ni Manisha si Rod kung bakit niya siya niligtas at nagulat siya nang ipaliwanag nito na dahil niligtas din siya ni Manisha noon. Ipinaliwanag ni Rod na palaging natatakot sa kanya ang mga bata dahil mas malaki siya sa kanila, subalit iba si Manisha at tinrato siya na para bang hindi siya isang higanteng kakaiba. Dagdag pa ni Rod na siya ay pinakamasaya kapag kasama niya si Manisha at napahagulgol ito sa luha. Humingi ng tawad si Manisha sa pagdududa sa kanya at nagpasalamat ang dalawa kay Luna sa kanyang bahagi sa paglutas ng kanilang problema sa pamilya. Hindi alam ni Luna kung paano tumanggap ng papuri kaya umalis siya para magluto. Bigla lang nainis si Rod dahil may mga hasmang gulo sa sandaling ito ng kaligayahan nang may kumatok sa pinto. Nakakagulat na ito pala si Nin at inihayag niya na hindi na siya bahagi ng hero party. Simula nang umalis si Rod ay patuloy silang nabigo sa pag-clear ng mga dungeon kaya nagbuwag ang partido. Isang sulyap sa isa sa kanilang mga laban ay nagpakita na walang laban ang kanilang partido. Di malaman ni Kay Glass kung bakit sila naging mahina at napagtanto niyang ang tanging pagkakaiba ay wala na si Rod. Natanto ng leader nila na ang kanyang mga espesyal na atake ay nagdudulot ng higit na paggamit sa kanyang absorb shield kaysa dati. Bukod dito ay naging mas mahina ang kanyang mga kasanayan at mas mabilis na naubos ang kanyang mga shield matapos umalis si Rod. Tumanggi si Kay Glass na maniwala na siya ay mali sa pagpapaalis kay Rod at pinilit ang lahat na magpatuloy sa paglaban sa dungeon. Nagtagal sila sa pagtalo sa mga halimaw at nagdudulot ng sabay-sabay na paglitaw ng mga bagong kaaway, kaya ayaw na ng iba pang ipagpatuloy ang laban. Tumanggi si Kay Glass na sumuko kaso sa huli ay hindi na gumana ang kanyang mga kakayahan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Kay Glass ang sakit ng pagkawala ng kanyang buong shield sa isang atake, at ito ay mas masakit kaysa inakala niya. Takot na takot, tumakbo siya mula sa isang halimaw ngunit dahil wala na siyang shield, nabali ang ilang buto sa kanyang katawan dahil sa isang atake at halos maihi si Kay Glass sa takot ngunit nagawa ng kanyang partido na iligtas siya sa panganib. Nasira ang kanyang reputasyon pero sinisi niya ang kanilang mga bagong evasion tank sa kanilang kabiguan. Kaso ipinagtanggol ng mga kambal ang mga ito at itinuro na si Kay Glass ay basta-basta na lang sumusugod,
walang awa nilang itinuro na hindi siya nag-ensayo sa loob ng ilang panahon at naging payat at hindi malusog ang kanyang katawan dahil sa palaging pag-inom. Nakita rin ni Nin na ngayon lang naunawaan ni Kay Glass kung paano talaga gumagana ang kanyang kakayahan. Ang kanyang life burst attack ay nagpapataas ng kanyang pisikal na kakayahan sa kapalit ng malaking bahagi ng kanyang absorb shield. Ang pagkakataong nawala ang buong shield ni Rod ay kasunod ng paglulunsad ni Kay Glass ng pinakamalaking life burst na kanyang nagawa. Natukoy ni Nin na ang kakayahan ni Rod ay nagpapahintulot sa kanya na ituring ang ibang shields bilang kanyang sakop, kaya't si Kay Glass ay nagbibigay lamang ng puntos ng kanyang atake kay Rod. Ang shield value ni Red ay 79,999 na siyang dahilan kung bakit lumalabas na malakas si Kay Glass at doon ay tumanggi si Kay Glass na maniwala sa alinman dito habang tinatawag niya ang kanyang sarili bilang bayani, ngunit iniwan na lang siya ng lahat at humingi ng paumanhin si Nin dahil hindi niya alam na si Rod ang tumatanggap ng pinsala na dapat sanay sa kanyang mga shield. Humingi rin ng paumanhin si Rod dahil hindi niya agad naunawaan ang kanyang sariling kakayahan, ngunit nagulat siya sa bilis ng pag-move on ni Nin. Ipinakilala ni Nin ang sarili niya sa ibang ngunit nagulat ang kanyang kasama nang ibunyag niyang mananatili siya sandali. Akala niya ayaw sa kanya doon, subalit ipinaliwanag lang na puno ang lahat ng mga at inalok ni Manisha na patuloyin siya ngunit ipinaliwanag ni Red na si Nin ay anak ng isang duke, isang marangal na santa. Subalit sinabi ni Nin na gusto niyang manatili roon at pinayagan siya ni Rod na matulog sa kanyang kwarto habang siya ay matutulog sa ibaba, ngunit may ibang plano si Nin at tumanggi si Rod at biglang dumating si Finn sa harapan ng pinto na nagpapanik. Ibinunyag niya na may lumitaw na halimaw sa orchard na hindi pa niya nakikita noon at nakiusap siyang tulungan. Pagdating nila ay hindi nila matukoy kung ano ito dahil sa maitim na usok na nakapalibot dito. Nilinis ni Nin ang usok at ipinakita na ang nilalang ay hindi tulad ng anumang nakita ni Rod dati. Parang ang kakayahan ng mahika nito ay pumalit sa kanyang pagkatao at doon ay biglang dumating ang tatay ni Finn para umatake sa halimaw kaso nabigo siya. Sinubukan ng halimaw na tapusin ang buhay nilang lahat, kaso mabilis na ginamit ni Rod ang kanyang provoke ability para makuha ang aggro. Inutusan niya ang iba na mag-cast ng healing spells sa kanya at ginawa ni Rod ang lahat ng kanyang makakaya para labanan ang halimaw. Tinanggap niya ang lahat ng pinsala kaya sinabi niya sa mga sundalo na umatake sa halimaw. Tinangka ng halimaw na itapon sila, kaso tinanggap ni Rod ang lahat ng pinsala para sa kanila at ginagamot siya ni Nin at Luna, kaya pinuri niya sila at sinabi sa mga sundalo na huwag magpigil. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang kanyang Shield of Sacrifice skill ay nagpapahintulot sa kanya na tanggapin ang pinsalang na idudulot sa kanilang mga absorb shields, kaya nagulat sila na maaari silang sumugod ng hindi nag-aalala sa pagtanggap ng pinsala. Ito ang ultimate tank ability, kaya umatake silang lahat ng may kumpiyansa at walang pagpipilian ang halimaw kundi ang tumakas, ngunit sinabi ni Rod sa iba na pigilan ito dahil papunta ito sa bayan. Gumawa si Luna ng pader para pigilan ito at nagpasya si Rod na tapusin na ang laban. Ginamit niya ang 20,000 puntos ng pinsala na natanggap niya para sa isang atake at naglabas ng sobrang lakas na pagsabog. Ang atake ni Rod ay nagdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa halimaw at nagtaka siya kung nag-overboard ba siya. Gayunpaman ay pinuri pa rin siya ng lahat dahil nakaiwas sila sa anumang pinsala. Kakaiba ito dahil sa ito'y isang C-rank na lobo ngunit may kapangyarihan ng isang A-rank. Lahat ng mga halimaw na may kakayahang gumamit ng mahika ay may mga magic stones subalit kakaiba ang dalawang ito. Katulad ang mga batong ito sa mga ginagamit para gumawa ng huni, at nakakita pa sila ng peklat sa halimaw at mukhang puwersahang ipinasok ang mga bato at tinahi ang sugat. May gumagawa ng mga homunculus na halimaw ngunit ipinagbabawal ang paggamit ng homunculus para sa labanan. Hindi ito tila nakakapigil sa misteryosong tuklas na ito, at natatakot si Rod na ito ay isang nakakatakot na senyales ng mga pangyayari sa hinaharap at kinabukasan. Nabasa ni Red na maraming labyrinths ang biglang lumitaw kahit saan at may lumabas pa nga sa Advan. Binanggit ni Manisha na dapat alam ni Rod kung ano ang nararamdaman sa kanya ni Nin at nagtataka kung nagkukunwari ba siyang hindi ito napapansin dahil sa kanyang sakit, at ipinaliwanag ni Rod na ayaw niya ng relasyon dahil magiging sagabal ito sa kanyang pag-raid sa mga labyrinth. Pinagkakatiwalaan ni Manisha ang desisyon ng kanyang kapatid at umaasa lang na hindi siya titigil sa pag-aalala sa kanya. Pinagsama-sama ni Finn ang lahat para talunin ang isang King Kong na matatagpuan lamang sa mga rehiyon sa malayo sa bandang timog,
kaya kailangan nilang imbestigahan kung bakit ito lumitaw malapit sa kanilang bayan. May lumitaw ding labyrinth sa lugar na iyon kaya kung makita nila ito, dapat nila itong ipaalam kay Finn at namangha si Nin nang makita ang espada na ginawa ng Panday para kay Rod. Ipinaliwanag ni Rod na may enchant skill ito, nangangahulugang maaaring gamitin ang iba't ibang elemento para baguhin ang mana sa magic stones at ma-enchant ang sandata. Kayang gamitin ni Red ang mahika ng lahat ng elemento kaso hindi sapat para maging kapaki-pakinabang sa mga atake. Gayunpaman, kung ipapadaloy niya ito sa bato ay maaari niyang gawing fire type ang kanyang espada at biglang isang taong may peklat sa mukha ang nagpahayag na si Rod ay isang F-rank. Iniisip ng taong ito na sayang lang ang kamangha-manghang espada sa isang tulad niya. Subalit binanggit rin ni Rod na ang taong ito ay isang C-rank lamang at patuloy sa kanyang kakaibang pagsasalita ang lalaki, kaya talagang nagalit si Luna pero pinapakalma siya ni Red at ipinaliwanag na mas gusto niyang maliitin kaysa labis na pahalagahan. Binanggit ni Nin na minaliit ang lahat kay Rod dahil hindi niya ina-update ang kanyang ranggo, sa katunayan ay sapat na siyang malakas para tawagin siyang isang Holy Knight tulad niya, at inihayag niya sa lahat na tinanggihan niya talaga ang alok. Ang lalaking may peklat ay naging tagahanga na ngayon at nagtataka kung bakit hindi ina-update ni Rod ang kanyang ranggo. Ipinaliwanag ni Rod na kung gagawin niya iyon, magsisimula ang guild na tawagin siya. Biglang lumitaw mula sa kawalan ang King Kong at agad itong sinalubong ni Finn para pigilan ang kanyang atake. Nagawa pa niyang matulak ito pabalik at ginamit ni Rod ang provoke para kunin ang aggro na gaya ng dati, at doon ay binugbog ng higanteng King Kong ang kanyang shield. Sobrang bigat ng bawat atake, subalit natutuwa si Rod na nagagawa ng iba na umatake dito nang hindi nasasaktan, lahat ay umatake ng may malaking sigasig, kaso may pakiramdam si Rod na may mali. Ang bagay na ito ay gumagawa ng maraming ingay at gumagawa ng malalaking galaw para makakuha ng atensyon, halos parang ito ay isang tank at malinaw na naging malinaw ang lahat ng ang halimaw ay umungol at lumitaw ang higit pa sa kanila. Isa sa kanila ang nakapatay sa isang kawawang sundalo, kaya sinabi ni Rod sa lahat na umatras at lahat sila ay nagulat dahil ang mga ito ay mga hangal na halimaw lang, pero nagawa nilang magplano ng isang paglihis. Nagsimulang magpanik si Finn dahil napalibutan sila, ngunit pinapaalala sa kanya ni Rod na siya ang leader ng mga sundalo at pinaalalahanan niya siya na manguna at ginamit ulit ang kanyang provoke skill. Nag-alala si Scarface sa kanyang bagong bayani dahil ang pagharap sa lahat ng tatlo ay magiging sobra, ngunit kumpiyansa si Rod na hindi siya matatalo ng mga monsters na ito at nakapagdulot si Luna ng malubhang pinsala sa isa, at tinapos agad ito ng trio. Alam ni Rod na mahina sa apoy ang King Kongs kaya nilabas niya ang apoy sa kanyang espada. Sobrang epektibo ang fire attack kaya natapos ito ni Finn at ang huling unggoy ay naglabas ng barrage ng mga suntok sa ating bida, kaya ginamit ng mga babae ang mahika para mahuli ito. Isa pang atake ang puminsala dito at si Red ang nagbigay ng huling atake. Nagdiwang ang lahat ngunit kinilala nila na hindi nila ito magagawa nang wala si Rod at tinawag ni Scarface na halimaw si Rod dahil hindi siya natatakot sa mga kalaban at humingi ng paumanhin sa sinabi niya dati. Sinabi ni Rod sa lalaking ito na umalis pero nagulat siya nang mamatay ang katawan ng kalaban tulad ng ginagawa nila sa mga labyrinths. Medyo kakaiba ito ngunit natagpuan ni Finn ang pasukan sa isang labyrinth at doon ay hindi ito nagbigay ng kasiyahan sa ating bida na si Rod. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng lahat ang paglitaw ng labyrinth sa Avanza dahil makakatulong ito sa pagpapasigla ng kanilang maliit na bayan. May isang lalaki na sumubok na magpakyut kay Manisha, ngunit lumapit si Rod para magkaroon ng kaunting usapan sa kanya. Binanggit ni Luna kay Nin na parang hindi masyadong masaya si Rod at ipinaliwanag niya na baka nag-aalala siya tungkol sa labyrinth. Ito ay dahil kung hindi matatalo ang mga halimaw sa labyrinth, minsan ay umaalis sila sa labyrinth tulad ng ginawa ng mga King Kong. Ang paghahanap ng mga tao para talunin ang mga halimaw ay isang karaniwang solusyon, ngunit dala rin ito ang sariling hanay ng mga problema at kahit sino ay maaaring maging isang adventurer, kahit pa ang pinakamasamang uri ng mga tao. Ang pagdadala sa kanila sa bayan ay maaaring magdulot ng lahat ng uri ng problema, pero ang sagot lang dito ay ang pagbuo ng clan at kung saan ang mga miyembro ay mananagot sa kanilang mga aksyon. Subalit walang mga clan sa Avanza kaya nag-aalala si Rod sa maaaring mangyari kay Min Isha kung darating ang mga adventurer doon.
Ang kanyang pag-aalala ay naputol, gawa ng napakalasing na si Finn at makalipas ang ilang oras ay pinaghiwalay ni Rod ang isang away at nalaman natin na isang linggo na mula nang lumitaw ang labyrinth. Maraming mga adventurer ang dumating at naging medyo popular si Rod matapos tulungan ang mga tao sa bayan sa ilang mga kahilingan. Malapit nang magkaroon ng away sa pagitan ng dalawang A-rank na adventurers at doon ay dumating si Rod para pigilan sila, kaso nagpumilit sila na ipagtanggol ang karangalan ng kani-kanilang mga clan. Binabalaan sila ni Rod na tumigil kaya nagtaka ang mga lalaki kung alin sa kanilang mga clan ang dapat payagan na pumasok sa bayan. Ipinaliwanag ni Red na hindi kailangan ng bayan ang mga katulad nila kaso may isang bata na nagpasyang ipagtanggol ang isa sa kanila. Pinigilan ni Rod ang batang ito at sinabi sa mga lalaking ito na umatras dahil hindi siya magiging madali sa kanila tulad ng pagiging madali ni Rod. Ipinaliwanag ni Rod na may sarili silang mga patakaran sa bayan at kung ipipilit nila ang labanan, kailangan nilang harapin siya. Nagpasya ang mga lalaki na humingi ng paumanhin at nakiusap kay Rod na sumali sa kanilang mga clan. Natuwa si Rod na nakita niyang kumalma sila at itinuro kung paano talaga naiiba ang mga adventurer ng clan mula sa mga individual na adventurer. Maaaring hindi ito magiging masama, ngunit malinaw na hindi siya makakaalis sa bayan sa loob ng ilang panahon at pagkatapos, pumunta si Rod para makipagkita kay Mr. Vild. Nakausap ni Mr. Vild ang Panginoon at iniharap ang dalawang opsyon. Ang una ay para kay Rod na lumikha ng isang clan at maging leader nito at sa palagay niya ay biglaan ito, ngunit itinuro ni Mr. Vild na hindi talaga ito biglaan dahil matagal nang pinupuri siya ng mga tao. Sa sandaling iyon ay pinarangalan si Rod subalit ipinaliwanag niya na ang tanging layunin niya sa ngayon ay pagalingin ang sakit ni Manisha. Ayaw ng mga tao sa bayan na magdala ng tagalabas at iginiit nila na si Rod ang maging leader. Hindi tutol si Rod rito ngunit determinado siyang gamutin ang sakit ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Mr. Vild na ang pangalawang opsyon ay wasakin ang labyrinth ng Avanza. Tutol si Rod dito dahil maaapektuhan nito ang pag-unlad ng bayan, ngunit hindi maaaring pahintulutan ng mga nakatataas na manatiling bukas ang isang hindi maayos na pamamahala sa labyrinth. Kung tatanggi si Rod na bumuo ng isang clan ay kailangan niyang sumali sa partido na kasalukuyang nag-e-explore sa labyrinth at sirain ito, binigyan si Rod ng oras para magpasya at nakaharap siya sa isa pang away. Tumanggi ang mga taong ito na makinig sa isang lone adventurer, at nagtataka si Rod kung ang pagbuo lang ba ng isang clan ang paraan para mapayapa ang mga bagay sa bayan. Biglang dumating si Luna na nagmamakaawa kay Rod na bumalik sa bahay dahil may mali kay Manisha. Natuklasan ni Rod na masama ang pakiramdam nito tulad ng dati, kaya sinabi niya ritong magpahinga at napagtanto ni Rod na kung bubuo siya ng isang clan, hindi siya makakabiyahe para bisitahin ang iba't ibang labyrinths at hindi niya maaaring makita ang kayamanang nagkakaloob ng kahilingan at hindi niya magagamot si Manisha. Nagdesisyon si Rod at sinabi sa ibang mga babae na sisirain niya ang labyrinth at gusto niya ang kanilang tulong. Ngunit ipinaliwanag ni Nin kung paano ito makakaapekto sa pag-unlad ng bayan subalit sigurado siyang iyon ang gusto niyang gawin dahil pipiliin niya si Manisha kaysa sa bayan sa bawat pagkakataon. Nagbahagi si Luna ng isa pang opsyon at ipinaliwanag na maaari lang niyang piliin ang isang tao para pamunuan ang clan sa kanyang lugar tuwing gusto niyang maglakbay. Ayaw ni Rod na ipasa ang responsibilidad na iyon sa kahit sino, ngunit nag-alok si Luna na gawin ito dahil nangangahulugan ito na protektahan niya ang bayan. Gusto niyang tulungan si Rod sa paraang tinulungan siya nito, at sinabi ni Nin sa kanya na itigil ang pag-ignore sa gusto niya at nag-alok si Nin na tulungan si Luna at ipinaliwanag na gusto niyang tulungan si Rod dahil palagi siya nitong pinoprotektahan. Lumitaw si Manisha at sinabi sa kanyang kapatid na hindi siya ang parehong taong palaging kailangang protektahan, gusto niya itong gawin kung ano sa tingin niya ang pinakamabuti at sinabi na ayos lang siya. Halatang halata ni Rod na hindi siya ayos at nagdeklara siyang protektahan si Manisha at ang bayan. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod ang bago nitong episode.